lang. Hindi ba trabaho ng ombudsman ang mag-imbestiga ng korupsyon? So bakit galit si Barzaga? Bakit siya nanggagalaite? People power na naman daw. Grabe, sa tuwing magkakaproblema sa gobyerno, iyan agad ang panawagan, mag-people power tayo. Pero, teka, para kanino? Para sa bayan ba? Para sa bayan ba talaga o para sa mga politikong gustong bumalik sa kapangyarihan? Para sa mga politikong gustong magmaniobra ng ating bansa at ng mga mamamayan. Ngayong si Kiko Barzaga ay umalma sa pagkakatalaga kay Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman. Sabay sigaw ng people power. Gusto kong itanong, ito ba talaga ang sagot sa problema ng bansa natin? O dagdag apoy sa kaguluhan? Dagdag problema lang? Dagdag wala lang, Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. So, ayun nga, mga mahal kong manonood, mga kababayan, breaking news. Si Congressman Kiko Barzaga kinundena ang appointment ni Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman. Sabi niya, ginagamit na raw ng administrasyon ang ombudsman para patahimikin ang mga kalaban nila. At ang mas matindi, sinabayan pa ng pahayag. People power is the only path to justice now. Yun ang panawagan niya, pahayag niya. The only path to justice now daw. Pero teka lang. Hindi ba trabaho ng ombudsman ang mag-imbestiga ng korupsyon? So bakit galit si Barzaga? Bakit siya nanggagalaite? Bakit? Kasi daw, hindi raw ito independent, kundi utusan lang daw ng Malacanang. Pero tanong, kailan pa ba naging 100% malinis ang politika sa atin? Kailan pa naging pure? Kailan pa? Sige nga, magbigay kayo. Kailan pa naging malinis ang politika sa ating bansa? Ito ang totoo. Hindi ko kinakampihan si Rimulya at lalong hindi ko rin binubulag-bulagan lamang ang isyu. Hindi ako nagbubulag-bulagan sa isyu ng korupsyon. Pero mga kababayan, huwag nating hayaang gamitin ang salitang people power bilang panggatong ng mga gustong manggulo. Na mga taong ang gusto lamang ay destabilization ng ating bansa. Na mga taong gusto lamang talaga ng kaguluhan, ayaw ng kapayapaan. People power is sacred. It's not a political weapon. It's not a political weapon, I repeat. Ginamit yan noon para sa demokrasya, hindi para sa ambisyon. Ang sakit pakinggan kasi bawat sigaw ng people power, bawat
pagtataas at pagkukumbinsi ng, ng people power ngayon, hindi na para sa bayan, kundi para sa pansariling laban ng mga politiko. Ganito, ganyan kadumi ang politika. Kung may mali sa appointment, imbestigahan. Kung may abuso, ilantad. Pero wag tayong tumalon agad sa people power. Wag lulukso agad na pwedeng magpasimula ng kaguluhan. Kaya wag. Panatilihin natin ang kapayapaan. Hindi natin kailangan ng chaos. Hindi natin kailangan ng chaos. Kailangan natin ng justice with wisdom and peace. Kailangan natin ng katarungan. Tinatagalog English ko, ano po? Sa paraang mapayapa. Sa paraang hindi magulo. Ano po? Bakit hindi natin kailangan laging nagkakagulo sa ating bansa? Hindi kailangan laging may people power. Ano yan? Lahat na lang ba ng kaguluhan at isyo kailangan idaan sa people power? Kailangan ba ganun talaga? Ganyan ba ang paraan? Bakit hindi umpisan sa pagbabago sa sarili at sa pamilya? Nakatuon lagi tayo sa problema ng politiko. Pero yung mga sarili natin, hindi natin tinitingnan. Ayan, nagagalit na naman ako eh. Kunti lang. Kainis eh, no? Alam niyo po, habang pinapanood ko to, sabi ko sa sarili ko, Lord, kailan pa ba nagbago ang sistema ng mundo? Lagi naman pong pareho eh. Power, money, ego, pride. Pero ang tanong, kailan tayo magpapatalo sa cycle na yan? Kailan natin i-overcome ang cycle na yan? Kasi kahit sinong maupo, kahit ilang people power pa ang gawin, kung ang puso ng Pilipino ay marumi, walang mangyayari. Kung ang mga Pilipino mismo ay may karumihan, may kamalian, walang mangyayari. The Bible says, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Proverbs 14 verse 34. Kaya kung gusto natin ng hustisya, kailangan muna ayusin muna natin ang ating mga puso. Hindi lang ang posisyon sa gobyerno, sa atin magsisimula, sa atin mismo, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Ang problema kasi sa atin gusto natin ng pagbabago, pero ayaw natin ng disiplina. Gusto nating may mangyaring maganda, pero ayaw nating pagdaanan yung mga rules na dapat nating gawin. Sumunod sa rules. Ano po? Ayaw sumunod sa rules eh. Sige, let's be fair. Baka may punto si Barzaga. Baka naman may nakita siyang hindi natin alam. Pero kung ang solusyon ay people power sa bawat galit natin sa gobyerno, de wala na tayong direction. Hindi ba tayo pwedeng, hindi tayo pwedeng laging revolution mode. Hindi pwede tayong laging himagsikan, idaan sa people power. Revolt. Hindi ganon. We need transformation. Nabubulol ako eh. We need transformation, and that begins with truth and not noise. Ang bansa natin, hindi kailangan ng isa pang rally. Kailangan ng kaliwanagan. Hindi kailangan ng isa pang sigawan, kundi kailangan ng bansa natin ng pagbabago sa sistema. Sa atin, tayong mga tao. Pagbabago sa sistema at sa puso ng mga mamamayan. Magbago muna tayo. Kailanman hindi talaga malinis ang politika. Laging madumi yan.
Lagi, lagi, lagi. Sa bahay na lang, laging may alitan di ba? Mga kababayan, mga mahal kong manonood, ito lang ha, hindi lahat ng sigaw ay para sa bayan. Minsan, sigaw lang yan ng mga taong takot mawalan ng impluensya. So, bago tayo tumakbo sa EDSA, bago tayo sumama sa galit ng masa, tanungin muna natin, alam ko ba talaga ang buong katotohanan? Alam ko ba talaga ng buong buo ang totoong nangyayari? Ang tunay na people power, hindi lang sa kalsada. Nasa konsensya, nasa panalangin, nasa puso ng bawat Pilipinong ayaw ng gulo. Pero gusto ng tama. So, mga kababayan, let's be wise. Pray for our leaders. Expose corruption, but don't be used by political games. Kasi minsan, ang tahimik na Pilipino, siya ang tunay na makabayan. Hindi, yung sigaw lang ng sigaw, akala mo, makabayan na siya. Revolt, alam mo yun? Puro nga. Pero, hindi naman talaga totoong makabayan. May sarili lang na pinoprotektahan. Ayan na naman yung tono ko, Yung tono ko na naman, may kasamang inis. Na, again, ang tahimik na Pilipino, siya ang tunay na makabayan. I'm Marisol. This is Marisol Templo Talks, reminding you na ang pagbabago hindi laging marahas. Minsan tahimik, minsan mapayapa lang, pero totoo. Okay po, thank you so much for watching. And just like I always say before we end the video, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much again. God bless you, and see you in my next vlog. Bye for now.